And hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara, simulan na natin 'to. So ngayon ay may bago tayong pag-uusapan. Ito ang tinatawag nating general trinomials. So kung mapapansin niyo yung mga pinag-aralan natin dito sa Mathematics 8 nung mga nakaraan ay tungkol sa factoring. Ngayon ay factoring pa rin ang gagawin natin pero ngayon ang pag-uusapan muna natin ay general trinomials. So, paano ba nakukuha or paano nabuo ang general trinomials? So, mapapansin niyo po dito, itong part na 'to, ito po ang bumubuo sa isang general trinomial. So, dahil nakikita ko naman na at nakikita niyo rin na parang ang hirap intindihin niyan dahil 'yan yung format niya talaga. So, pag-isipan na lang natin or ating pag-usapan itong mga factors niya. So, ano pong napapansin niyo sa factors niya? Yung factors po ng isang general trinomial ay binubuo ng isa at dalawang binomial, ayan. Na kung saan yung variable nila, isang x, isang y, and then yung variables din ng another, binomial is x and y, pareho lang. So, ibig lang pong sabihin niyan is sa lahat ng mga magiging, given natin na mga general trinomials, posible na hindi maging x or y ang kanilang mga variables, pero dapat na ang kanyang magiging, first factor which is eto 'tong unang binomial na 'to, kung ang variables niya ay x and y, dapat maging x and y din yung pangalawa. So 'yan ang and then dito makikita natin we have A, B, C, and D. So sila daw ay mga constants or mga integers, while x and y are variables. Now, 'tong x and y na 'to puwedeng maging B and K, puwedeng X and K, ayan. So, makikita natin sa mga given examples natin dito. So, kung pag-aaralan natin yung composition ng isang general trinomial, meron tayong A times C times X squared. So, this is a monomial, isang term na pong buo 'yan. Now, yung middle term niya po ay binubuo ng X times Y, yung dalawang variables, and then sum nung product ng A and D and B and C. Then yung last term is product ng B and D multiplied to the square of the second variable or nung Y. Ayan. So, ito ang kanyang format. So, sa mga susunod nating gagawing examples ay lagi nating i-o-observe yan. So, I think pwede na tayong magsimula. So, dito, we have our first example dito, yung x squared plus 7x plus 10. Okay. So, let's try to factor this. So, ang first step po sa pagka tayo nagfa-factor ay tignan natin lagi yung tinatawag na leading term. Okay, mag-terms muna tayo 'no. Leading term. 'Pag sinabi po nating leading term, ito po yung term na pinakauna na ating nakikita sa isang general trinomial. So, ang leading term po natin dito ay itong x squared. Now, may good news. Kapag yung atin pong leading term ay meron siyang numerical coefficient na 1, madali na lang po 'yan kasi kakalasin lang natin 'yan, ifa-factor lang po natin yung x squared into x times x. So, ang dami kong sinabi, paano 'yun? So, ganito po ang mangyayari diyan. So, equal po ito unang gagawin natin, we have x squared. Kung mapapansin niyo po itong ating binigay na factors ay dalawang binomial. Therefore, diyan pa lang may clue na tayo na dalawang binomial din po ang magiging factor nito. So, nag-prepare na ako ng dalawang parenthesis. Now, so gawin ko munang madali ito 'no, gawin muna nating madali. So, yung una dapat x 'yan and then yung pangalawa ay x din, 'yan. And then mag-leave tayo ng spaces para diyan sa mga 'yan. Now, ang next step po natin gagawin is tignan po natin itong last term, yung 10, okay? And then ang next step natin is let's talk about 10. Pag-usapan muna natin yung 10. Ano-ano po ang mga factors ng 10? 'Yan. Ibig sabihin, ano yung mga factors na yung mga numbers na 'pag pinag-multiply natin ang sagot ay 10. So, we have yung pinakasimple, we have 1 times 10. Meron din tayong 2 times 5.
And then meron pa ba? So, wala na. Ngayon, kapag na-list na po natin yung mga factors niya, ang sunod nating gawin is ipag-add po natin yung dalawang factors, 'no. Bakit kaya natin ipag-a-add? So, try natin. Yung 1 plus 10 or yung 1 times 10, try natin siyang i-add. So, yung 1 plus 10, ang 1 plus 10 po ay equal sa ano, 11. Okay. Now, yung susunod, we have 2 times 5. So, yung 2 times 5 gawin naman po nating addition, 2 plus 5. So, 2 plus 5 is equal to 11. Okay. I mean, 2 plus 5 is equal to 7 pala. Yan. So, mapapansin nyo ngayon dito, ano ang significance nitong ginawa natin? Pansinin po natin yung kanyang middle term. So, ang middle term niya po ay 7x. Okay. So, at this moment, makikita nyo po, meron tayong x squared, we have 7x, and tong 10 na to ay meron ding x yan, actually. Yan. Kaso nga lang po, ang kanyang exponent ay 0. So, makikita po natin yung degree of exponents dyan, no? Na nasa descending order. 2, then dito may 1, and then dito may 0. So, kapag x raised to 0, ginagawa na po natin dyan, yan ay nagiging 1 na lang po. So, 10 times 1 is 10. Yan. So, dito, tignan na ulit natin to. 7x. So, at this moment, pwede muna tayong mag-focus dito sa 7 itself, no? The numerical coefficient of the middle term. So, tignan niyo po dito sa dalawang 'to, meron tayong 11 at meron tayong 7. Okay. So, kung bakit natin ginawa 'to is, ang significance nito ay para malaman natin kung alin ang factors na ilalagay natin dito. Nakasama ng dalawang x. So, we have, since 7 ang sagot ng 2 plus 5, we can directly say na 2 plus 5 ang ilalagay natin dito. So, 2 and 5. Now, pansinin niyo po na lahat ng operation or lahat ng sign ng tatlong terms ng trinomial natin ay addition. Therefore, pwede nating directly sabihin na yan ay addition. So, we have x plus 2 multiplied to the quantity x plus 5. At ayan na po ang kanyang factors. Okay. So, ang dami naman nangyari, no? So, magbibigay pa naman tayo ng example. Okay. So, yan. So, i-recap lang natin paano nangyari yan. Yung x squared, dahil yung ngayon yung ating leading term at ang kanyang numerical coefficient ay 1 lang naman, therefore, pwede na natin kunin yung square root ng x squared, that is x. So, yung x, kopyahin mo dyan, and then lalagay rin natin dito. Next, pansinin natin yung last term, yung 10. So, sulat natin yung 10 and then ilista natin lahat ng kanyang mga factors. So, we have 1 times 10, 10 yan. 2 times 5, 10 din po yan. Now, afterwards, ipag-add po natin yan. 1 plus 10 and 2 plus 5. So, yung 1 plus 10 equal yan sa 11, and then 2 plus 5 is equal yan sa 7. Okay, so if that's the case, hanapin natin yung merong sagot na 7. Ano yung pinagbatayan natin sa 7? Yung pinagbatayan po natin dyan ay yung middle term. Yan. So, napansin nyo po, ang una nating tignan ay yung first term, leading term. And then, sunod natin tinignan ay yung last term. And then, yung huli nating titignan dyan ay yung middle term. So, dahil 7 po yon, hanapin natin sa dalawang sum na to ang may sagot na 7. So, 11 and 7. Therefore, dahil 7 ang sagot sa 2 plus 5, yung 2 directly pwede na nating ilagay dito. And then, yung 5 ay ilalagay natin dito. Yan. And then, lastly, dahil lahat sila ay addition po ang gagamitin nating operation dyan. So, to check this, pwede nyo pong panoorin yung video tutorial natin tungkol sa multiplication of binomials featuring the distributive multiplication at yung FOIL method. Yan. At makikita nyo po na same lang po ang magiging sagot. So, x times x squared, 2 times x, 2x, x times 5, that's 5x, and then 2 times 5, that is 10. And then, add po natin yung middle terms. Meron tayong 2x plus 5x, that is 7x. So, ayan po ang ating factor. Talking about the final answer, ito po yun. Okay. So, let's proceed with our next example.
So, para po sa susunod, ito naman siya. Okay. So, in here, mapapansin niyo po ang ginamit naman na variable dito ay letter y. Okay. So, given na y ang ating ginamit dito, yan, papalitan natin ng y. Pero ang unang tanong muna ay ano ba ang leading term? Ang leading term niya ay y squared. Okay? Ibig sabihin niyan yung kanyang first term. Now, pansinin niyo po na ang kanyang numerical coefficient ay 1 lang din. Ibig sabihin walang ibang number bago yung y squared. Therefore, pwede na nating kunin agad yung ating first term ng factors to be y. Yan. And then yung isa rin po ay y. Yan. Now, syempre, ang next step po natin na gagawin is tignan natin yung kanyang last term. Okay. So, let us observe ang kanyang last term. Okay. So, ang last term niya po ay 12. Okay. So, ang tanong na kasunod nito is, ano yung mga factors ng 12? So, we have 12, that is 1 times 12. We have 2 times 6. Ano pa po? We have 3 times 4. Ayan. And I think yan na yun sila lahat, no? Ngayon, isa-isahin natin siya. We have addition naman. Proceed with addition. We have 1 plus 12. We have 2 plus 6. And we have 3 plus 4. Okay. Then, alisin muna natin kasi syempre iba na yung mga sagot dyan. Okay. Now, pag plus natin, 1 plus 12, that is 13. 2 plus 6, that is 8. And 3 plus 4, that is positive 7. Ano pong napansin nyo? No? Kung babalikan natin yung middle term niya po ay negative 7. Y. So, ibig pong sabihin, kailangan ang maging sagot dito ay negative 7. So, meron tayong 13, meron tayong 8, meron tayong 7. Okay. So, ano kaya ang pwede natin gawin para magkaroon tayo ng sagot na negative 7? So, sa lahat ng mga numbers na to, we have 13, 8, and 7. So, ang pinakamalapit na pwede nating magawa ng paraan dyan ay itong 7. So, itong 7, para maging negative 7 ang sagot, anong pwede natin gawin? So, we have negative 3, di ba? Negative 3 plus negative 4. Na kung saan kung babalikan natin yung factors, pwede nating i-include yan dito sa ating mga factors. Okay. So, negative 3, pag minultiply natin si negative 3 kay negative 4 by laws of integers, magiging positive 12 din naman po yan. Therefore, kung negative 3 plus negative 4 ay negative 7, ito na po yung gagamitin natin na numbers para dun sa ating given, no? Sa ating mga ginawang binomial factors, no? Ito. Therefore, yung isa ay y minus 3 at yung isa naman po ay magiging y minus 4. And like kung sinasabi sa factoring, pwede natin siya laging i-check. Oh. So, by way of FOIL method, kung ito naman ay binomial to binomial. So, we have y times y, that is y squared. And then the outer term, that is negative 4y. Okay? Yan. So, I recommend you, no? I advise you to watch our video tutorial tungkol sa FOIL method. And then, the inner terms, we have negative 3y. And then the last term, that is negative 3 times negative 4, that is positive 12. Okay. So, simplifying this further, so makikita nyo na ang sagot dyan ay itong nasa taas, which is our given. So, therefore, ang sagot natin ay y minus 3 multiplied to the quantity y minus 4. Yan. So, meron tayong 4 na examples dito. So, we believe, no? I believe na ito ay mamamaster nyo yung step by step ng ating factoring general trinomials. Okay. So, let's proceed sa ating next na example. So, para sa susunod nating example, meron naman tayong trinomial. Ito naman ay b squared plus
b squared plus 6b minus 7. Okay. So napapansin niyo isang type lang ng variable ang ginagamit natin ngayon, no? So again, tignan natin yung leading term niya. Ang leading term niya ay b squared lang. Okay, so wala siyang numerical coefficient. Therefore, pwede na nating kunin yan agad as b and then b. Yan. Kinuha lang natin yung square root ng b squared. So, b. And then pinaghiwalay natin sila. Now, balik tayo dito sa ating step by step. So, ang una nating titignan ay yung pangalawa nating titignan ay yung last term. We have negative 7. Yan. So, ilista natin lahat ng mga factors na kung saan ang magiging sagot ay negative 7. Yan. So, burahin lang natin to. And then, panibago tayong paglilista ng mga factors niya. So, we have negative 7. Ano yan? So, we can start with negative 1 multiplied by 7. Ano pa? We can also have 1 times negative 7. Okay? And I think, wala na po. Now, ipag-add natin sila. So, negative 1 plus 7, yan ay 6. While yung isa naman, 1 plus negative 7, anong sagot niyan? So, ang sagot ay negative 6. Okay. So, magkaiba pong bagay yan, ha. We have negative 1 plus 7, that is positive 6. 1 plus negative 7, that is negative 6. Okay. Ngayon, pansinin natin yung next step. Let us observe the middle term. So, we have positive 6b. So, ibig sabihin, kunin lang natin dito kung nasaan yung may positive 6. So, itong negative 1 plus 7. Therefore, yun yung gagamitin natin. We have b minus 1 and then b plus 7. At ayun na, ito na yung factors natin. So, b minus 1 multiplied to the quantity b plus 7. So, ito na po siya. So, by FOIL method, we have b times b squared. We have in outer term b7 or 7b. We have for inner term we have negative b, and then for the last term we have negative 7. Okay, so b squared tsaka negative 7 yung kanyang last term, and then yung kanyang inner term will be 7b plus negative b. So magiging b squared plus 6b minus 7 lang po. So ayan ang factor ng general trinomial for our third example. Now let's have for our last example. Okay. So, ito. Okay, ito na siya. So, dito sa part na to ay tignan natin kung paano pa natin magagamit yung pagfa-factor ng ating mga general trinomials, no? Yan. So, dito pansinin niyo yung leading term niya. Ano yung leading term niya? So, yung leading term niya ay k squared. So, again, wala siyang numerical coefficient. So, therefore, pwede natin kunin yung k at saka yung k ulit. Yan. And then, pansinin natin yung kanyang last term. We have negative 48. So, lista natin lahat ng mga factors ng negative 48. So, we have, madami-dami ito, no? So, we have negative 1 times 48. Sigurado yan. We have negative 2. Negative 2 times 24. Then, we also have, actually, malaki to, talaga itong number na 48, no? So, save natin sa huli to. So, we have negative 3 times 16. We also have, yan, si 48 yata may pinakamaraming factors, no? Hindi naman siguro. So, negative 4 times, 12. Okay, sa 5 hindi pwede. Sa 6 pwede. So, negative 6. Negative 6 times 8. Okay. And then, 7, hindi pwede. Sa 8, and then, ayun na yan, babalik na tayo. 8 times 6. Yan. So, ang gagawin na lang natin kasunod is pagbabalik na rin natin sila. Okay. So, pagpalitin natin. So, meron tayong negative 48 times 1. Ano pa? We have negative 24. Negative 24
times 2. We have negative 16 times 3. We have negative 12 times 4. Then we have negative 8 plus negative 8 times 6. So, kung tatanungin niyo po ako, sa lahat ng lista kong numbers na yan, yan pong lahat na yan ay factors ng negative 48, no? So, pag pinag-multiply po natin yung mga yan, negative 48 ang sagot dyan. But the problem in here is, ang atin pong middle term ay positive 2. Okay? So, para hindi na tayo tumagal, pero in reality, tatagal talaga tayo dyan, no? Kailangan po nating isa-isahin dyan kung saan dyan, kapag pinag-plus dyan, ay magiging positive 2. Okay? So, negative 1 plus 48, that is 47. Negative 2 plus 24, that is 22. Negative 3 plus 16, that is 13. Negative 4 plus 12, that is 8. Negative 48 plus 1, that is negative 47. Negative 24 plus 2, that is negative 22. Negative 6 plus negative 16 plus 3, that is negative 13. Negative 12 plus 4, that is negative 8. So, natira na lang 'tong dalawa, hinuli ko talaga 'no, ayan, para mag-isip tayo. So, kumbaga itong 8 na 'to, na factors na 'to ay hindi na sila kasali. So, pag-usapan natin 'tong negative 6 plus 8. And then 'tong isa, we have negative 8 plus 6. So, kung bakit ko hinuli 'to is para mapag-isipan natin kung sino ba sa dalawang 'to ang magqua-qualify sa ating requirement. So, ang requirement natin dapat siya ay maging positive 2. So, negative 6 plus 8, that is positive 2, and negative 8 plus 6, that is negative 2. Therefore, ang nag-positive 2 ay negative 6 and 8. Therefore, K will become K minus 6, and then yung huli ay K plus 8. At ayun na. So, in reality talaga, makukuha niyo sa practice, no? Basta masundan niyo lang yung process, magagawa niyo yan, no? Yan. Nagkataon kasi na 48 ang ating given, kaya challenging talaga yan. So, bilang mga students na meron kayong subject na math, kailangan talaga ay ma-appreciate nyo yung skills na kailangan dito sa mathematics. Tulad nitong ginagawa natin. So, para ma-check natin, we have first term, k squared. Then, we have the outer term. We have plus 8k. Okay? For the inner term, we have negative 6k. And then, for the last term, we have negative 48. Okay? So, kitang-kita nyo dyan na ang magiging sagot dyan will be k squared. Tulad ng first term, we have 8 minus 6, that will become 2k. Ito yon. And then, last term is negative 48. At ito na po ang kanyang factors. Di ba? So, nagkaroon tayo ng 4 na example. I think, ito ang ating part 1 dahil hindi pa natin nasunod talaga yung pinapakita dito na meron pa dapat isang variable. Ang mga binigay ko po dito mga variable ay isa lang, lagi lang x. So, dito x lang ginamit natin. So, ang factors niya ay x squared times x plus 5. Sa pangalawa natin ginawa, y lang po ang variable niya. Sa pangatlo, b lang po ang variable. And then yung last na example natin ay k naman ang kanyang mga variables. So, sa part 2 ng video na to, ang gagawin naman natin ay ipapakita natin yung meron ng kasamang isa pang variable or isa pang letter. And ayan po ang ating discussion para sa araw na to or para sa oras na to o ano mong bahagi ng buhay nyo ngayon habang kayo nag-aaral. So, maraming salamat. Again, this is Sir Lopet. Pwedeng-pwede mo itong i-share. Pwedeng-pwede ka rin mag-subscribe. And pwede mong i-share sa mga classmate mo na bago pa lang sa idea ng general trinomials at kung paano sila i-factor. Again, this is Sir Lopet na laging nagsasabi na sa bawat problema meron tayong solusyon. Please lang, tayo dapat ang maging solusyon at huwag na tayo ang maging problema. Maraming salamat at ingat kayong lahat. Nasaan man kayo, di nyo na makikita ang saludo ko. Pagtiyagaan nyo muna ang picture ko. God bless you. Thank you.